Ano ang plano ng SSG ng Marines at panahon na ba para lumabas na ang tanyag na scientist na si Dr. Vegapunk? Hi mga katambay at welcome sa ating panibagong video. Ano nga ba ang mga plano ng mga Marines at bakit nila ginawa ang bagong pasipista? At magpapakita na ba ang scientist na si Vegapunk? At isang clue na ba ang mga nangyari sa chapter 1059? Para nga sa mga susunod na arc. Pero bago tayo mapunta sa ating pag-uusapan ay kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga parating na video patungkol sa One Piece. At pakilike na din para mas marami pang makapanood at makabisita dito sa ating channel. Okay, simulan na nating pag-usapan kung ito na nga ba ang mga clue para sa parating na arc at plano ng SSG. Let's go! Ano nga ba ang balak ng mga Marines? Bigyan ko kayo ng konting background dito sa tinatawag na SSG o Special Science Group. Sa mga di nakakaalam, itong grupong ito ay nabuo nung kasagsaga ng Reverie Arc at ang hangarin nito ay palitan ang Warlord System na isa sa mga greatest power sa One Piece, at ang dalawang nagpasa ng kahilingang ito ay si Fujitora at si Branyu, na umaasa nga sila na yung project na to ay magbubunga ng maganda at magiging sagot sa mga delikadong pirata, lalo na doon sa mga Yonko. Yung SSG na to ay pinangungunahan ng pinakamagaling na scientist sa One Piece na si Dr. Vegapunk, na sa ngayon ay hindi pa din nagpapakita, puro mention lang sa pangalan niya ang madalas nating makita at ang mga nilikha niya. At nakita naman natin yung ilan sa mga nilikha nitong si Dr. Vegapunk. Sa ngayon ay may 3 uri ng armas ang nagawa nitong taong to. At ito nga yung mga pasipista. Ito ang mga cyborg na hinango sa dating Shichibukai na si Bartholomew Kuma. At nasabi ni Sentomaru na yung isang pasipista ay napakalaking halaga ang ginastos dito. Parang katumbas nito ang isang warship ng mga Marines. Anyway, ito yung 3 uri ng pasipista sa ngayon. At unahin natin ang PX model na hinango kay Kuma. Ito yung mga nakita natin sa Sabaody. Na doon nga unang pinakawalan ang mga cyborg na ito at nagpapakawala ng laser. At hindi lang basta laser. Laser beam ni Kizaru ito. Yung mga nakalaban nila Luffy na buong straw hat pa yung nagtulong-tulong para lang matalo yon. Pero ngayon kahit isa-isa na lang sila ay kayang-kaya na nila. Ang sunod na model ng pasipista na ito ay ang tawag ay PXC ng Neo Marines. Ito naman ay hindi canon pero isa pa ding uri ng pasipista, at ito nga yung mga gawa ng Neo Marines ni Z. Kung napanood nyo na yung film Z ng One Piece, may pagkakatulad yung mga abilidad ng PX at PXC. Pero yung anyo nito ay medyo iba kasi puti yung buhok nito at puti din yung damit na may design nga ng Neo Marines ni Z. At ang panghuli ay itong lumabas na bagong uri ng mga pasipista at nasabi na ito yung pinakamalakas na pasipista. Nalikha ni Dr. Vegapunk na ito nga yung tinatawag na Seraphim. May anyong bata pero mga higante. Puti ang buhok, brown skin, may pakpak na item at ang mga mata nito ay hugis star. Nakita natin ang itsura ng dalawa sa bagong pasipista na kamukha nga ito ni Boa Hancock at ni Mihawk. Nakita natin sa chapter 1059 na kayang-kaya nitong makipagsabayan sa isang Yonko. Nasaksihan natin ito nung sinugod nga nito si Teach, na paniguradong yung buong 7 Warlords ay may mga version nitong mga pasipista. Katulad na lang ni Crocodile, Law, Jinbei, Doflamingo at ni Gecko Moria. Paniguradong si Buggy din meron. I-assume na natin ito dahil 2 Seraphim Warlord na yung nakita natin. May naiisip pa nga ako na yung mga Warlord version nitong Seraphim ay panigurado na ito yung gagamitin ng SSG sa mga Warlord na dadakpin nila. Kasi nakita na natin na may kanya-kanyang abilidad din yung mga Seraphim. Yung sa version lang ni Mihawk parang batang version na niya. Saka malakas din na posibleng ganun ang gagawin ng SSG sa mga uhulihin nilang Warlord. Pero ano ang naiisip nyo pag nakikita nyo yung mga bagong pasipista? Sa akin, ang naiisip ko ay bagong arc na ito na yung mga hint ni Oda Senpai.
kung ano yung next arc na makikita natin sa mga parating na chapter. At ito nga yung Elbap, natahanan ng mga higante. Matagal nang name-mention yung lugar na ito at gusto din puntahan ito nila Luffy, lalo na si Usopp. At mukhang ito na yung arc nitong si Usopp. Pero ano nga ba ang mga posibleng makita nila dito sa lugar na to? Dalawa ang mga naiisip kong posible na mahalagang makita ng Straw Hat, si Prince Loki at ang Road Poneglyph. Panigurado na yung Prince Loki ay may mahalagang gagampanan sa arc na yan. Pwedeng may makuha silang impormasyon para nga makatulong sa pagpunta nila sa Laptail. At yung sa Road Poneglyph naman ay ito na yung last na kukuhanin nila Luffy. Pero wag tayong umasa na andun yung Road Poneglyph. Baka lang andon kasi magandang arc yung Elbap, 50-50 pa tayo dyan. At siguro panahon na para makita na natin si Dr. Vegapunk kasi yung mga nakikita natin ngayon ay kumukonekta sa taong ito. Ang mga higante, yung SSG at yung Seraphim Pacifista. At pati na din yung anyo nito na Lunarian ay isa-iisang tao lang kumukonekta. At ito nga ay si Dr. Vegapunk. At sa palagay ko ay makikita na natin at makikilala itong taong ito sa mga parating na chapter. Abang-abang na lang tayo. Kayo mga katambay, ano ang palagay nyo sa mga posibleng mangyari sa parating na chapter? Bagong arc na kaya o ilalabas na si Dr. Vegapunk? I-comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Okay, salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!